Alam mo ba na sa 3 cups lang ng harina mo, pwede ka na makagawa ng 80 pieces na buns? Bukod pa doon, pwede kang kumita at makaipon ng 53,000 o higit pa. Paano nga ba yung gawin? Di simulan natin ng malaman. Okay, yung margarine natin nilusaw ko. So, ayun, sinalang ko na siya sa saucepan direkta. Oo, nang wala ng salin-salin, microwavable naman yun. After nun, sa isang frying pan, naglagay tayo dyan na evaporated milk at saka harina. Okay, tas haluin lang. Oo, hanggang sa maging smooth yung texture. Pero dahil nga medyo dry-dry pa siya para sa akin, naglagay pa ako ng unti-unti ng evaporated milk for additional. Oo, kung wala kang evaporated milk, pwede naman yung milk powder mo dyan, lagyan mo tubig. Tapos isim mo ng sukat dun sa evaporated milk natin. Tapos ready to go ka na. Pagka-smooth na yung texture, ganyan, pwede mo siya isahan sa lalagyan. Tapos itabi mo pansamantala. Pero yung sa akin, nilagay ko siya sa rep. Kasi nagmamadali ako, kailangan agad gamitin para cool down agad. So, wag yung gayahin kasi may sira yung rep nyo. Hayaan nyo masira yung rep ko. Charot. Okay, sa isang malaking bowl, naglagay tayo dyan ng harina. Tapos harina ulit. Pinagsama ko na, dat mamaya pa yun Okay, tapos ayan, lagay tayo dyan ng asukal, depende sa dami ng gusto mo, asin, depende sa'yo kung gusto mo maglagay, pwedeng hindi rin na maglagay, optional lang. At syempre, ang lagi kong ginagamit itong yeast ay yung instant dry yeast. Oo, kasi pag instant dry yeast kasi mabilis lang diretso na yan sa mixture. Kapag ka-active dry yeast kasi, katagal, kailangan pang paalasahin bago mo ihalo. So, bala ka kung saan mo trip. Pagkatapos haluin, lagay natin dyan yung 2 piraso ng itlog. Kahit anong size, kung anong meron ka dyan, wag lang itlog ng pugo at saka ostrich kasi sobrang liit, sobrang laki naman nun. Okay, tubig yan nilagay natin. Oo, para di ka ma-dehydrate. At syempre, wag natin haluin ng mano-mano ka ngaling-ngalay. Hindi na kaya ng braso ko. So, ayan, gamitan natin siya ng stand mixer. Sa unang pag-mix, yung ginamit ko pang egg beater. Nawala sa isip ko, daw nga pala yung gagawin natin. So, sorry na sa mga nakakaalam, ha? Tuloy na natin, mahalo pa rin naman yan. Oo, so after ilang minuto, na-realize ko, ayan, kailangan na rin nating ilagay yung tanzong natin. Yan yung kaninang tinimpla natin kanina. Sa frying pan, nakita nyo, di ba? Yung evaporated milk at saka yung harina, yun. Okay, tapos tinanggal na natin yung pang-mix ng merengue, tapos ginamitan natin ng pang-dough, oo, para mas bongga yung pag-mix natin dyan ng dough, oo, mas persado siya, girl. Okay, haluin mo lang siya. Para naman sa listahan ng recipe, tsaka kasi nasa dulo ng video, forward mo na lang, screenshot mo. Ayan, margarine yan nilalagay natin, yung lusaw. O, mas maganda kung lusaw talaga, ha. Nakita niyo naman kung paano ko nilusaw yan. O, kulang na lang, torture yung lalagyan. Okay, tas diretso lang ulit sa pang-mix. Oo, hanggang sa maging incorporate yung dough at saka yung ating margarine. Kung wala kang margarine, pwede kang gumamit ng butter. Kung wala kang butter at margarine, pwede kang gumamit ng lard. Pare-parehas lang yung mantikilya, girl. Oo, iba-iba lang medyo yung lasa. Eto naman, nagdagdag pa ako konting harina. Kasi, feeling ko parang masyado namang malagkit, girl. Oo. Medyo hinawakan ko kasi. Kaya, nagdagdag ako. Pero, optional lang yun. Natural lang naman kasi yun. Kasi, pagka hindi pa okay yung dough mo. Oo. So, optional lang yan. Pwede ka magdagdag ng konti. Pwede namang hindi. Oo. Mga nasa 3 to 4 tablespoon lang yung harina na yun. After ilang minuto na paghalo, ayan, tanggalin na natin siya sa pinag-ano. Oo, yan. Scrape lang natin siya kasi ang bagal ko naman mag-script dito. Nainip ka na ba? I-forward mo na lang. Okay, tapos ganyan siya. Tanggalin natin sa stand mixer at i-scrape ulit natin siya sa bowl. Yung natin, ayun yung dough. Kasi magpapahid tayo dyan ng, ayan, margarine. Kung wala ka ng margarine, mantika, pwede mo na dyan Kasi ginagawa lang natin yan para kapag pinaalsa natin tong dough natin, ay madaling tanggalin. Aalsay ng bongga Tingnan niyo pagkasmot nung dough natin. Ganda ng pagkasmot, no? Oo, ibig sabihin, ganda ng pagkahalo dyan, girl. Takpan lang natin, itabi, pansamantala, mga ilang minuto hanggang sa umalsa. Kung tatanungin nyo ko kung ilang minuto papaalsahin, ayan, di ko sure. Pero madalas dati pag nagpapaalsa ako ng mga dough, 20 minutes hanggang 1 oras pag may ginagawa pa. Okay pa rin naman. So, nagpahid ako mantika sa pinaka-gloves natin kasi para di dumikit at madaling tanggalin yung dough. May nasa-masa ko pa siya ng bahagya, konti lang. Medyo nagpanggap tayo na nagmasa. Charot lang. Okay, sa recipe na to, kung makikita nyo, hinahati ko siya sa dalawang portion. Kasi yung isa niya, yung ginamit ko sa buns, tapos yung isa naman gagamitin sa cinnamon roll. So, okay, itong recipe na i-share ko sa inyo, ito ay buns muna. Mini buns. Super mura lang, uy. Ganyan siya. O, diba? Minasa ko siya talaga.
Nagpanggap ulit ako. So, hati-hatiin natin siya. So, dito sa video na to, mapapakita ko siya dahil kalahati lang, di ba, nung yung ginamit natin. So, nasa ano yan? Nasa 40 pieces yung mahati dito sa recipe na to. Then sa dough na yan. Oo. Kung times 2 natin siya, total of 80 pieces, di ba? Kung gagamitin natin lahat yung dough na yon. Okay, so kasi isang buong recipe kasi nung mixture dun sa dough, yung shinare ko dito sa procedure natin. So, dapat times 2 natin yung yung yield kung ilan ang nagawa, 'di ba? Okay, ganyan lang paggawa ha. Ayan, naisip ko kasi para mas maging smooth yung ibabaw nung buns. So ganun yung ginawa kong hulma. Okay, pagkalipas ng ilang minuto, ganyan na siya, pinalsa natin siya. At ang ginamit ko rito instead na egg wash, ayan, ang ginamit ko ay evaporated milk na lang. Hindi na ako gumamit ng itlog kasi marami masayang. Dami sa sobra. Yung egg, yung evaporated milk na lang, okay na yan. Next yan, isa lang natin siya sa preheated na oven. Gas oven tong gamit ko ha. Di gas siya, hindi siya di kuryente. Oo, tapos i-bake natin siya ng mga 15 minutes ng 200 degrees Celsius. Okay, after 15 minutes, gamitin naman natin yung, apoy sa ibabaw, 7 to 8 minutes lang. After that, pwede mo na siyang hanguin. O, diba, bongga? Okay, ganyan siya. Uy, kapag kayong apoy sa ibabaw yung gagamitin nyo, ibaba nyo yung baka masunog ng bongga sa ibabaw eh. Bala kayong paano kayo magluto, mag-bake. Napakalambot nito, oo, sobra. Lambot nito. Alam nyo ba, kahit ilagay nyo siya sa rep, tapos i-oven nyo ulit, o kaya i-steam nyo, o kaya i-air fryer nyo, ganyan pa rin yung texture nyan, hindi nagbago. So, pagka ginawa nyo to, mga madam, itong recipe ko na to ng buns, hindi to kasing tamis nung nabibili sa bakery ha. Na-realize ko, dahil manamis-namis yung tinapay sa bakery, ang dami palang asukal na nilalagay dun. Oo, ito kasi mga ilang kutsara lang ginamit ko dito. Matabang talaga siya ha. Oo, kaya baka magtaka kayo ba't hindi matamis. Kasi konti nga asukal. So, bahala lang kayo magdagdag. Ha, ito naman yung packaging na pinakita ko sa inyo pag gusto nyo ibenta ng ganyan. Pero di ko na kasi sinama sa costing. Kaya lang bahala. Binigyan ko lang kay idea. Okay? Bilis na recipe at costing pagtapos itong lantakan time. Sige na, goodbye, good luck. Love you.